So ito po, mga kababayan, marami ngayon ang mga nagtatanong at marami ngayon ang naguguluhan na nahulog ba talaga o hinulog? Namatay ba talaga o pinatay? Mga kababayan, ganito yan. Sa mga hindi po nakakaalam, actually napanood nyo naman po yan sa Quadcom, no? Ito si Undersecretary or Yusek Cabral ng DPWH. Noon po ito sa panahon ni Digong. Sa panahon ni Digong, siya po yung kauna-unahang babae na ang bilis na promote. At siya din po ang kauna-unahang babaeng engineer sa DPWH na napaka-powerful. Ito si Yusek Cabral or Catalina Cabral, mga kababayan. Sa mga hindi po nakakaalam, siya po ang pinakamakapangyarihang engineer na babae, kauna-unahang engineer na babae sa DPWH na na-promote bilang Yusek or Undersecretary, mga kababayan. So sa madaling salita, mga kababayan, ito po kasing si Yusek Cabral, nasa kanya po lahat ng listahan sa DPWH mula 2016 hanggang pagkababa ni Bunuan. Mga kababayan, nasa kanya lahat ng listahan. So sa madaling salita, sa kanya dumaan lahat ng mga kabulastugan, katiwalian at insertion, mga kababayan. Kaya po sa mga nagtatanong, bakit nga ba siya pinatay? Ano bang meron sa kanya? Siya po talaga ay prone na patayin. Bakit? Kasi siya po ang may hawak, mga kababayan, at nasa kanya po lahat ng dokumento ng katiwalian. Mapakorupsyon man o sa hindi, nasa kanya lahat ng kopya. So ngayon, mga kababayan, talagang pag-iinitan po siya ng mga politikong sangkot dito sa flood control at pagnanakaw sa DPWH. Naku, mga kababayan, so sino-sino nga ba, Kent, ang dapat mag-init or dapat magalit kay si Yusek Cabral? Mga kababayan, marami po talaga. Lahat po ng mga sangkot ngayon sa DPWH corruption, hawak po niya ang listahan. Kaya nga po sa mga nagtatanong, ito ba si Yusek Cabral? Ano po bang meron? Talagang pag-iinitan po talaga siya, mga kababayan. Kasi once na ito'y sumipot sa ICI at once na ito ay magsumite ng lahat ng kanyang kopya, lahat ng mga dokumento, talbog lahat, kulong lahat, mga kababayan. Kaya po sa madaling salita, talaga pong nakakapagtaka kung nahulog ba talaga siya o hinulog. At according sa aking pananaliksik, mga kababayan, itong si Yusek Cabral takot sa mataas na lugar. Fear of height. So paano nangyari na tumalon siya doon sa malalim? Lahat po ng mga katiwalian sa DPWH po, mga kababayan, ay nasa kay Yusek Cabral. Mga kababayan, isa na po dyan yung yung 87 billion sa Davao City at 51 billion ni Pulong sa Davao City. Yun po ang pinakamalaking budget sa DPWH, mga kababayan. Yung 87 billion na insertion sa Davao City nung panahon ni Digong at yung 51 billion ni Pulong na which is inamin niya sa Quadcom. Kaya nga po, mga kababayan, nagulat kayo yung world tour na tigil Bakit nga ba biglang na-cancel ang world tour at naging two countries na lang? So, kampante na nga. So, ngayon, mga kababayan, dahil ba sa namatay si Yusek Cabral, ligtas na ba ang mga kawatan sa DPWH? Ligtas na din ba si Pulong? Hindi po, mga kababayan. Secured po ang mga documents. Isa na dyan ang laptop at yung mga gadget ni Yusek Cabral. Naku po, mga kababayan. Si Yusek Cabral po, mga kababayan, takot po siya sa mataas. Fear of heights. Meron po siyang acrophobia, mga kababayan. Kapag dumungaw na siya, nanginginig na siya. So, how comes na nangyari, natatalon siya dun sa bangin? Itakot nga siya sa mataas na lugar. Diba? So, nakakapagtaka. Either, mga kababayan, tinulak siya or nahulog siya. Pero napaka-imposible naman, mga kababayan. Kasi ganito yan Bakit mo nais piliing tumalon kung pwede ka namang mag-state witness kay wala ka pa namang kaso?
pwede ka pang mag-state witness at ikaw ang may hawak lahat ng kopya ng dokumento ng DPWH. Bakit ka tatalon at magpapakamatay kung pwede ka namang maging state witness? Siya ang mas credible na maging state witness kaysa sa mga diskaya. Kasi mga kababayan, ang mga diskaya dumaan din sa kanya. Yun ang malaking tanong ngayon mga kababayan. Yun ang malaking tanong ngayon. Bakit siya tatalon sa isang bangin kung meron pa namang tsansa kasi pwede naman siyang maging state witness? At take note mga kababayan, bakit siya tatalon sa bangin? Pwede naman siya humarap sa ICI. Kasi nasa kanya lahat ng dokumento. Nasa kanya. Kung bubuksan ang dokumento ni Yusek Cabral, tapos ang investigasyon sa DPWH. Si Yusek Cabral lang ang hinihintay na humarap sa ICI. So ngayon mga kababayan, sa madaling salita, si Yusek Cabral po, para po siyang bulak. Bakit? Pag nasindihan ng lighter, nawawala. Yeah? Para siyang bulak, mga kababayan. Pag sinindihan mo ng lighter yung bulak, diretsyong nawawala. Apoy, tapos usok, wala na, matira. Ganun po siya ka-danger. Ganun po siya ka-ano, hindi danger. Ganun po siya ka-ano, mga kababayan, kahalaga. No? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, hindi ako naniniwalang walang foul play dito. May foul play yan. Napaka-imposible. Si Yusek Cabral takot sa mataas na lugar. Ito po mga kababayan, ipakita ko sa inyo. Kung gaano katotoo na takot siya sa mataas na lugar. Ito po, panoorin ninyo. Ito mga kababayan. Ay, papanood ko sa inyo Paano nangyari na takot siya sa... heights. Bigas phobia. Heights. Ano daw ang phobia niya? Heights. Matataas na lugar. So, paano nangyaring tumalon siya doon? O paano nangyaring mahulog lang siya doon bigla-bigla? Di ba? So, sa madaling salita, mga kababayan, si driver, merong nag-utos kay driver na gurgurin ito. So, para walang mangyari, tinulak. Ngayon ang tanong mga kababayan, makuha ba sa autopsy ang pagtulak? Hindi po. Paano makuha sa autopsy? Halimbawa, itulak mo siya. Ngayon, pag itulak mo siya, mahulog siya doon. Pag nahulog siya doon sa ganun kahaba at puro bato sa baba, durug-durug na siya doon. So, paano mo pa makukuha sa autopsy kung tinulak siya? Maliban na lang kung may CCTV yung kalsada na yun. Paano nagkaroon ng CCTV doon? Ang dilim nga. Diba? Mga kababayan, kahit ako, hindi ako nagduda na siya ay nagpakamatay o tumalon. Sadyang may naghulog or tumulak or pumatay sa kanya. Kasi bakit? Nasa kanya po, mga kababayan, lahat na dokumento ng DPWH. Siya po ang may hawak ng kopya. Lahat ng transaksyonez, lahat ng insertion, lahat ng pagnanakaw, lahat ng records, nasa kanya. Kaya po mga kababayan, mainit po siya sa mga kawatang politiko. Yan po ang mga kadahilanan mga kababayan. Hindi po makikita doon sa autopsy kung tinulak siya o hinulog. Bakit mga kababayan? Maliban na lang kung hinulog siya doon, patay na. Kung buhay siyang hinulog doon, hindi mo makukuha sa autopsy. 30 years in service yan Nasa kanya, mga kababayan. Diba? Imposible mga kababayan na siya ang tumalon. Itakot nga siya sa heights, matataas na lugar. Pangalawa, kung hinulog siya doon patay na, may possibility na yun ang makuha sa autopsy kasi may yung mga kamay nun, may mga fingerprint yon, mga fingerprint nun, mga pasa-pasa, di ba? Kasi kung hinulog siya doon na patay, ang lalabas sa autopsy, pinatay siya bago nilaglag. Pero kung itinulak siya doon, habang, di ba, siyempre kalsada yun, paliko. Malay natin yung driver, hindi lang siya ang nandun. Malay natin habang nag-drive, may kasama si Cabral, may kasama yung driver, bigla siyang sinipa. Hinulog. Habang tumatakbo yung sasakyan. Pag sinipa mo yun, hulog siya dun sa bangin. Di wala. Tapos, paano maano sa autopsy yun? Pagdating mo dun sa baba, bulok-bulok, durug-durug na yung buto mo. Puro bato yung nasa baba
'Di ba? Hindi na makikita yung fingerprint niya doon kung nadiretso siya sa tubig. Pero kung doon lang siya sa may bato, sa gilid ng ilog, makikita pa. Ang problema mga kababayan, kung matalino nga yung nagtulak na kagwantes, itinulak siyang ganun, walang fingerprint. Tapos, alam nga naman, makukuha pa yung fingerprint mo kung ilang mga damo yun. May mga sanga-sanga pang maliliit na kahoy doon. Di ba? Tama pa siya noon. Magugulong-gulong siya doon bago siya bumagsak doon sa bato. Durog pa ang mukha niya. Bali-bali pa yung buto niya. Saan mo kukuhin sa autopsy yun? Mga kababayan, sa madaling salita, wag na po tayong magbubulag-bulagan at magtatanga-tangahan. Si Cabral po ang may hawak sa lahat ng kwento. Lahat ng listahan at lahat ng dokumento. Kaya mainit po siya sa mga kawatan. Di ba? May foul play yan, mga kababayan. At take note, mga kababayan, alam nyo ba na si Cabral din ang nagbulgar sa 87 billion sa Davao City nung panahon ni Digong at 51 billion na natanggap ni Pulong. Kaya po, mga kababayan, ito po. Ito ang pinakamalaking budget sa kasaysayan. Mga kababayan, panoorin po natin Ito po. Pakinggan ninyo mga kababayan. Ito, ipaparinig natin sa inyo. Wait lang. Asaan na ba yun? Ito, ipaparinig ko sa inyo mga kababayan. Para hindi kayo mag-ano. Ito. The cell phone will be analyzed later. We're asking it from the family kasi kinuha nila. So we're gonna ask it later. We're also gonna have to ask access to the computer. So laptops of Yusek Cabral. But that will have to be subject to a subpoena by the Sandigan Bayan or by the Ombudsman. So sabi nga ni John Vic, mga kababayan, ipa-DNA pa kung siya ba talaga yon. Kasi kung mag-match ang DNA niya doon sa patay, siya yon. So sa madaling salita, kahit ako hindi ako naniniwalang siya yung tumalon doon sa stress. Di sana ginawa na ni Diskaya yan. 'Di ba? Mas nauna pa si Cabral kaysa kay Sara Diskaya? Kung meron mang stress dito, nakikita mong na-stress si Sara Diskaya. Yun talaga yung stress. Pero si Cabral, hindi ako naniniwala. Talagang may nagpatay nun or inutusang patayin or ihulog para walang mangyari. Kunwari, tumalon. Kung ikaw, tanungin kita, ikaw driver, hahayaan mo yung amo mo sa dilim mo iiwan? Sige nga, tanungin ko kayo mga kababayan. Ikaw driver ka, amo mo, hahayaan mong sabihin mo, teka manong driver, iiwan mo muna ako dito sa dilim. Tanga ka ba? Sige nga, tanungin ko kayo mga kababayan. Amo mo, iiwan mo sa dilim? Kung ano mangyari doon, ikaw ang pagbibintangan, tanga ka ba? Sige nga, ito, sa statement ng driver, mga kababayan, kung ikaw amo mo, alam mong dalawa lang kayo sa isang sasakyan, driver ka, iiwan mo yung amo mo sa dilim? Kung ano mangyari doon sa madilim na lugar na yon, sinong hahanapan ng pamilya? Ikaw ang mapagbintangan, ikaw ang managot, ikaw ang hahanapan. Kasi ikaw yung driver. Diba? Tapos iiwan mo dyan. Diba? Iiwan mo sa gitna ng dilim na wala mo lang kailaw-ilaw. Diba? Yun ang tanong mga kababayan. Isipin mo driver ka. Sa pagmamaniho mo, hawak mo ang buhay niya. Kung ibangga mo yun, mamamatay siya. Kaya kailangan ingatan mo siya. Hindi mo nga siya ibinangga, kaya hindi siya namatay. Pero iniwan mo sa dilim. Tapos madaling araw pa. Wala pang dilim noon, 3 p.m. pa lang yun. Wala pang dilim, 3 p.m.? Sige nga, tanungin ko kayo mga kababayan. Kung ikaw driver, bakit mo iiwan na wala namang katao-tao doon? Nasa taas yun, Bundok yun Bangin yung baba. Ba't mo iiwan doon? Wala mang kabahay-bahay doon. Okay lang sana kung iiwan mo may cottage. Di ba? Maintindihan pa. Halimbawa si Cabral, si Yusek Cabral, maglabas siya ng kanyang saluubin. Maglabas siya ng kanyang mga nararamdaman. Siguro stress siya sa buhay dahil sangkot siya sa mga ganyan. 3 p.m. pa lang daw. Sige, sabihin natin 3 p.m. So, okay lang kung iiwan mo may cottage doon sa taas. Or di kaya may waiting shed doon, pwede siyang umupo, magmuni-muni.
'Di ba? Maglaro ng ML, maglaro ng Clash of Clans, 'di ba? O maglaro siya doon ng scatter, 'di ba? So, pwede mong iwan kung may cottage. Wala nga ka-park doon. Liblib na lugar yung damuhan. Alas 3 ng hapon iiwan mo, tapos balikan mo gabi. Sige nga, sinong tanga ba naman ganun? Kahit ako driver, hindi ako papayag. Bakit kita iiwan dyan, ma'am? Kung ano mangyari sa'yo, ako ang mapagbintangan. Di bali nang itali kita, ikarga kita sa sasakyan. Kasi ako din ang hahanapan. Di ba? Kung tutuusin, kung sinabi ni Cabral, Manong, iwan mo muna ako dito. Di doon ka lang sa kotse, umupo. Antayin mo siyang matapos siya magmuni-muni doon. Oo. Kung sakali man natatalon siya dun sa bangin, at least may cellphone kang hawak, bibidyohan mo na tumalon siya. Diba? Pero bakit mo iiwan? Tapos, wala man lang kakubo doon. Okay lang kung may kubo, diba? Siyempre, alam mo naman, pag ang taong stress, magmumuni-muni yan. Diba? Magmumuni-muni yan. Tapos, uupo sa cottage. Tapos doon niya ilabas, iiyak niya lahat kasi nasangkot siya sa ganyan. Sayang ang kanyang pinag-aralan, sayang ang kanyang talino, sayang ang kanyang promotion, sayang ang kanyang narating sa 30 years. Siyempre, ilalabas niya yan. Pero hayaan mong iiwan doon, alam mo namang hindi siya sweto sa lugar na yan. Diba? Diyos ko naman. Tapos ito pa, mga kababayan, ito ngayon ang nangyari. Nung binulgar ni tawag dito, mga kababayan. Wait lang ha. FBI in their investigation. Ito po Ito, Cabral. Ayan, 51 billion. Dito mo malalaman, mga kababayan. Naalala niyo na po ba, Undersecretary Cabral? I guess I clearly remember your answer. I think there was an interview that time. No, it's just a question of a yes or a no. You remember it or no? Because it's Yes, Your it's an Honor. actual quote. Okay. Yes, Your Honor. Yes, what? Yes. Yes, you remember or yes, you don't remember? I don't remember No, I'm exactly. confronting with you. I'm confronting. Ayan po, mga kababayan, isa sa inamin ni Yuse Cabral na DPWH confirmed 51 billion allocation to Paulo Duterte District in last 3 years of Duterte's term. So yan po, mga kababayan, na inamin ni Cabral. Mga kababayan, sa lahat po ng issue, yan po ang pinakamalaking pera na pondo, mga kababayan, sa DPWH na binitawan, ang 51 billion sa isang distrito lamang. So, yan, mga kababayan, ayaw pang umamin ni Cabral dyan. Piniga siya ng piniga ng Quadcom hanggang sa umamin siya na oo. Ako yung ng 51 billion sa allocation ni Paulo Duterte sa district niya sa Davao City. Ayan po, mga kababayan, yan ang katotohanan. The actual code. So the only question there is, do you remember stating that code or you do not remember stating that code? I remember, Your Honor. You remember stating that code. And if you remember stating that code, do you confirm the information in that code? That you confirm those amounts na nabanggit, excuse me, let me finish, amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022. Base po sa NEP ng DPWH at yung pong GAA sa distrito ito. Therefore, the distrito po of Congressman Paulo Duterte ay tama Ayan. po and we confirm those budget. Yes, Your Honor. Diba? Inamin niya. Dyan pa lang, mga kababayan, sasabit si Pulong dyan. Dyan pa lang si Pulong sasabit sa pag-amin ni Cabral. Ngayon, mga kababayan, alam nyo ba kung bakit si Pulong ay iniimbitahan sa ICC o ICI? Kasi hindi sumipot si Cabral. At according sa pagsaliksik or pag-research ng ICI, yan po ang lumalabas. Inamin ni Cabral. So, sa madaling salita, mga kababayan, kung naalala ninyo yung world tour ni Iyotman, yung world tour ni Iyotman na 17 countries na ang sabi ni Trillanes, sinadya niya yun 17, pero totoo dyan 3 lang.
ang lugar na pupuntahan niya. Para kung sakali na magtago siya at hanapin siya ng gobyerno ng Pilipinas dahil nga sangkot siya dito sa kanyang 51 billion, mga kababayan, mahihirapan ang gobyerno mag-trace kung saan bansa kasi napakadami ng nilagay niya. Si Saldico nga, 4 na bansa lang nahihirapan ang Pilipinas eh. Oh. So ngayon mga kababayan, bakit nagulat kayo biglang inurong at 2 bansa na lang? Tapos, noong dineclared na 2 bansa na lang, kalaunan after 2 days, namatay na si Cabral. Hindi ba kayo nagtataka? Nung inurong 2 bansa na lang, nagulat tayo, bakit naging 2 na? Patay na si Cabral. Diba? Binuin mo, 17 country yung luliparan ni Iyutman. Tapos biglang inurong 2 na lang. Tapos pagkabukas namatay si Cabral. Bakit ginawang 2? Kasi i-confirm. Tulak mo na. 2 na to i-declared ko. Diba? Ito pa, bukod dito mga kababayan sa 51 billion na inamin ni Cabral. Mga kababayan. Sa lahat po ng mga, kasi pandemic po nun eh. Ayan. I have no knowledge of the... Kasi kung ganito po kalaki to, bakit po tayo ng utang? Di sana ito na lang po ay ginamit na lang natin para po sana hindi na po tayo ng utang. Sige, okay. Sandali na po, Chairman Joel. I will confront you with the quote in the news report. Kasi kanina po yung sinasabi na hindi nyo malala. Ipapaalala ko sa inyo. This is the Politico article. Mga kababayan, yan yung kay Ridon, 51 billion. Meron pang 87 billion. Bukod sa 51, may 87 billion pa. Davao City pa rin. Naku po, mga kababayan. Ito po yun. Hindi ko kasi talaga siya mabuksan. Ito po, mga kababayan. I-open nga natin. Sige nga. Okay. Ayan. Thank you, ma'am. Ma'am, meron po kasi lumabas na ngayon lang Ito. na report na sinasabi po dito, noong 2016 up to 2025, Ayan. meron daw pong 87.1 B na insertion ang Davao City. Ayan. Pwede po ba- Bukod sa 51 billion na pag-amin niya nang piniga siya ni Ridon, na tumanggap si Pulong sa Davao City First District, 51 billion. Inamin niya na oo daw. Bukod dun sa 51 billion, merong 87 billion. Mabigat-bigat mga kababayan. Napakalaki po yan. Malaki po talaga. Bukod sa 51 billion kay Pulong, merong 87 billion ang Davao City na insertion. Ito Thank you, ma'am. Ma'am, meron po kasi lumabas na ngayon lang na report na sinasabi po dito, noong 2016 up to 2025, meron daw pong 87.1 B 87 na ha? insertion ang Davao City. Pwede po ba pakikumpirma po ninyo to? For accuracy, Mr. Chair, of my response, I have to check the records in the office because Ayan. I do not have the data. I cannot confirm those numbers, and I'll have to check with the records, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you. Now, dito po sa 2016 to 2025, 48.4 B 48 naman. noong pong taong 2019 to 2021. That is 60% of the 81.1 B na infra project for that period. Diba? Kita nyo yung mga binibigkas dyan, bilyon. 87, 49, 51. Bilyon yan, mga kababayan. So, hindi agad-agad masagot ni Cabral. Kasi, sa totoo lang, nasa kanya po talaga, mga kababayan, lahat ng listahan. So, sa madaling salita, mainit po talaga si Cabral sa mga kawatan. Wala tayong sinabi dito kung sino ang nagnakaw. Pero hawak niya ang listahan. So kung ikaw sangkot doon sa 49 billion, 87 billion, 51 billion, hayaan mo pa ba siyang mabuhay? Sige nga, tanungin ko kayo mga kababayan.
Kung ikaw sangkot sa 49 billion na alam ni Cabral, 87 billion na alam ni Cabral, 51 billion na nasa listahan ni Cabral, hahayaan mo pa ba si Cabral magsalita pa na magsalita? Yun ang tanong, mga kababayan. Kung ako si Ken, inabutan ako ni Cabral ng 10 billion, hayaan ko pa ba siyang mabuhay? Pinatay or nagpakamatay, di quits. Ang problema, safe na ba ang mga kawatan? Hindi po. Bakit? Nasa kamay na ng otoridad ang documents. Yan ang problema ngayon, mga kababayan. Ang akala siguro nila, yung world tour, kinancel. 2 na lang. Patay na si Cabral, tatahimik na ang issue. Diyan po kayo nagkakamali. Bago si Cabral tumatahimik, napaamin na siya sa Quadcom. Inamin na ni Cabral sa Quadcom. At take note, bago ni Cabral yan, itago yung mga laptop niya, yung computer niya, yung cellphone niya, I'm sure may napasahan na niyan. Diba? May napasahan na niyan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan, hindi kayo safe. 49 billion, 51 billion, 87 billion. Billion ang pinag-uusapan. Kaya nga ang sabi ni Joel Chua, di sana hindi na tayo nangutang nung pandemic, kalaki-laki pala ng perang ito. At saka hindi naman yun na ipagawang project yung 87 billion na yan. Kasi bakit? Wala namang gagawa nung pandemic yun eh. Di sana dapat ginamit lang yun, binigay sa mga tao nung walang mga trabaho. Ginawa na lang sanang ayuda yun. Di sana hindi na tayo mangutang sa China. Hindi na tayo mangutang sa World Bank. Kalaki-laki ng 87 billion. Di ba? Sapat na yan sa isang taong ayuda. Di ba? Yan ngayon, mga kababayan, kung ikaw tanungin kita, isa ka sa tumanggap dyan sa 87 billion, hayaan mo pa bang mabuhay si Cabral? Malamang. Di ba? Ipapatay ko na. Para matahimik na ang lahat. Para okay na ako. Wala nang ICI mag-imbestiga sa akin. Wala nang ombudsman. Wala nang Sandigan Bayan. Wala nang DOJ. Kaya ako, mga kababayan, nahulog ba talaga o hinulog? Namatay ba talaga? Nagpakamatay ba talaga o pinatay? 2 tanong lang yan. Pangatlong tanong, siya ba talaga yon o hindi? Diba? Ganun lang kasimple yan, mga kababayan. Nako, basta, yun lang yung aking reaksyon sa mga oras na to.